Jubilito TV Official. Okay, so ayun. What's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon po ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. Pero bago po natin simulan, shoutout po muna natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rap. Ayan. Sa ating mga Kalingap viewers and subscribers po, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis natin dyan for today's reaction video. Ako po'y magbibigay lamang po ng aking reaction, kuro-kuro, point of view dito po sa statement na binitawan po ni Super Mac, mga kalingap at kabagis, nung sila po ay nag-uusap ni Kalingap Rab. No? So ang reference po natin ngayon mga kalingap at kabagis ay yung isa sa mga latest na video upload ni Kalingap Rab sa kanyang personal account na Rab Matubang, no, mga kalingap at kabagis. Pasyalan po natin para masundan nyo po, no, masundan nyo po yung ating reaction video for today. Dahil nga po, mga kalingap at kabagis, alam naman po natin, di ba? Nitong mga nakaraang linggo ay usap-usapan dito po sa community ng Kalingap, ito pong nangyaring waterfalls sa loob ng bahay ni Laviance. So, ang sinisisi, mga kalingap at kabagis, syempre yung gumawa. No? At syempre po, isang pangalan lang naman po ang lalabas dyan, mga kalingap at kabagis. No? Super Mac. Dahil siya po talaga ang naging laman ng comment section sa bawat video upload at reaction video na may patungkol dyan po sa bubungan na yan. At ngayon po ay mainit na mainit pa rin po ang pangalan ni Super Mac dahil as of now ay still ongoing pa rin po yung pong repair na ginagawa nila Kuya Bal dyan po sa bubungan ng bahay ni Laviance. At ika nga mga kalingap at kabagis ay lumalabas na po, no? Lumalabas na po yung ika ngang naging depekto or naging problema during construction kaya po tumulo yung bubungan ng bahay ni Laviance. Doon po sa recent na video upload ni Kuya Bal Santos Matubang ay makikita po natin na doon po mismo sa dugtungan ay parang naipon po yung pong tubig at doon po nagsimula yung pong tulo sa loob ng bahay. Kumbaga, sabi nga po, dalawang yero, no? Dalawang yerong pinagdugtong ang ginamit, sa sobrang kahabaan po ay naglundo yung gitna at doon po naipon yung tubig na tumutulo po sa loob ng bahay ni Laviance. Kitang-kita naman po doon po sa video upload nung habang binabaklas yung lumang yero, mga kalingap at kabagis, no? Sa bahay ni Laviance. So ano naman po ang sagot ni Super Mac regarding po dito sa issue na ito sa bubungan, mga kalingap at kabagis, no? Dahil nagkaroon po ng pagkakataon si Kalingap Rab na kausapin ng kanyang pinsan regarding dito sa issue na ito. Disclaimer lang po mga kalingap at kabagis, kung ano man po ang mga bibitawang salita o paliwanag ni Super Mac ay irespeto po natin dahil ito po'y sinagot niya sa abot po ng kanyang makakaya at base na rin po no, sa kanyang experience bilang isang Kalingap Carpenters, mga kalingap at kabagis. No? Huwag po natin siyang ibabash sa comment section dahil lahat naman po tayo ay may karapatang magpaliwanag at ika nga ay may karapatang magpahayag ng ating saloobin. No? Ewan ko na lamang po sa mga bashers na mahirap pong kontrolin talaga minsan ang kanilang mga pinagsasabi. Well, anyhow, pan lang po ito, pauna lamang po ito, no? Sa ating mga manonood, na huwag po nating i-bash si Super Mac dahil nangyari na po yan at may paliwanag po siya dyan, mga kalingap at kabagis. At yun po yung re-reactionan natin ngayong araw na ito. Kaya without further ado, yan, simulan na po natin. Narito po yun. Yan. Sobrang layo na. So insan, bakit parang nandito ka nga, wala ka din sa layo nito. Bumalik ka dito sa lugar mo. Medyo nagbabapering lang po. Sandali lang. Kabatuan. Oo, kabatuan. Wala, Tambay ka?
Wala, nagpapapahinga, nagpapalipas ng issue kasi medyo nakaka-stress yung ano eh, yung nabalita na issue gawa dun sa So, ibig sabihin, nagpakalayo-layo po pala, no? Itong si Supermac, nung sumabog po yung issue, mga kalingap at kabagis, no? So, kahit sino naman, di ba? Pag ikaw po ay napag-usapan sa social media, lalong-lalo na po sa negatibong aspeto, ay talagang kung hindi ka po sanay, ay mapanghihinaan ka pa talaga ng loob. Lalong-lalo na, laman ka ng comment section, hindi maganda yung mga sinasabi sa'yo, puro negatibo, ay talaga po, mga kalingap at kabagis, pag hindi ka po sanay, ay talagang mapanghihinaan ka ng loob. Kahit nga minsan, pag sanay ka na di ba? Pag talagang kaliwat kanan na yung mga negatibong sinasabi sa'yo, no? Ay syempre po, tao lamang po tayo, di ba? Talagang nakakaramdam din po tayo ng ika ngay nasasaktan din, no? Sa mga salitang binibitawan ng mga taong hindi naman po tayo kilala ng lubusan, no? Hinuhusgahan na po tayo yung ating pagkatao at akala po natin ay talagang kilalang-kilala na nila ang isang Supermac, no? Pagpatuloy natin. bubong nila Beyonce. Pero dapat kung tutusin, wala naman na tayong kasalanan dun kasi unang-una, ang daming bagyong dumaan. Tapos nitong huli, signal number 5 yun. Yung ganong kataas na bubong, normal na talaga may masisira dun. Hindi naman natin nasa Ibig sabihin yung bubong na yon sa Baguio yun. sa bagyo yun, tatlong bagyo naman. Okay, so base po dito sa sinabi ni Supermac ay nang dahil nga daw po sa mga bagyong dumating, kaya daw po nangyari yung pong pagtulo nung bahay nila Beyonce. At expected na rin daw po sa ganung kataas na bahay ay talagang may masisira nga daw po, no? Dahil po sa bagyo na dumating nitong mga nakaraang buwan, no? Or nakaraang linggo dito po sa lugar nila Beyonce. So, dalawang puntos ang nakikita ko po dito, mga kalingap at kabagis, na gusto pong iparating ni Supermac, no? Unang-una sa lahat, mga kalingap at kabagis, ang kadahilanan ng pagtulo sa bahay nila Beyonce ay dahil po sa bagyo. Pangalawa ay, yun nga po, expected na daw po na pag ganito daw po katataas yung mga bahay ay hindi po talaga maiiwasan na magkakaproblema at, di ba, mangyayari yung mga ganitong bagay. So, ako po yung magbibigay lang ng aking opinion dito, mga kalingap at kabagis, no? Hindi naman sa ina-undermine natin yung kakayahan ni Supermac bilang isang skilled na mason, karpentero, all around, dahil napatunayan niya naman po ang kanyang sarili sa napakarami na pong nagawa niyang bahay sa community ng Kalingap. Kaso nga lang po, mga kalingap at kabagis, siguro lang po, I assume na ito po yung pinaka-challenging na pabahay kay Supermac. Dahil unang-una sa lahat, no, sa mga dinami-dami niya na pong nagawang pabahay ng Kalingap, ay ito po yung pinakamalaki at sabihin na nating pinakamataas na nagawa niya sa bahay. At ika nga, mga kalingap at kabagis, siguro po ay hindi niya na-anticipate, no? I assume, hindi niya po na-anticipate yung magiging design flaws nung pagkakadesenyo po nung bubungan. Ito po yung aking kwan lang, mga kalingap at kabagis, ha? Ito yung aking opinion lamang po, mga kalingap at kabagis. Kaya para sa akin, may kwan po, no? May konting sabihin na nating design flaws, kagaya na sinabi ko kanina, doon po sa bahay or doon po sa pagkakadesenyo nung slope or yung anggulo ng bubungan nila Beyonce, no? So, okay. Sabihin na natin na sa sobrang dami na dumaan na bagyo ay hindi maiiwasan talagang tumulo. Pero, mga kalingap at kabagis, may iwasan po yan. Di ba? Paano po may iwasan yan? Careful planning, ika nga, no, habang yung construction ay ongoing. Dapat ina-anticipate na po natin ang pwedeng mangyari, no? To the worst, ika nga. Kung dumating yung pagkakataon na ito, ano yung mga pwedeng mangyari?
dito sa disenyong ito. No, mga kalingap at kabagis. And honestly speaking, meron din naman sigurong mga ganun katataas at kalalaking bahay na kahit sabihin man natin na dumaan ang maraming pag-ulan, no, maraming dumaan na bagyo, ay hindi naman po ganun yung nangyayari na talagang parang waterfalls po dun sa loob ng bahay. Kaya para sa akin, no, kung ang paliwanag ni Supermac ay dahil sa bagyo at ika nga ay ina-anticipate natin dahil ganun na po kalaki yung pagkakadesign o ganun kalaki yung bahay, para sa akin po, mga kalingap at kabagis, no, ay may kinalaman po yung disenyo ng bubungan. No? Hindi man siguro sasang-ayon sa akin si Supermac, pero base po sa nakita po natin, ay may sablay po talaga doon po sa disenyo ng bubungan ng bahay nila Beyonce. No? Once again, huwag po nating i-bash si Supermac dahil yun po yung kanyang paliwanag. Ako naman po yung nagbibigay lamang ng aking opinion base din po sa nakita natin sa video upload ni Kuya Bal. No? Ika nga'y lumundo talaga yung gitna. Hindi na-anticipate na sa bigat nung ginamit na mga bakal at yero ay lumundo po yung gitna. Ibig sabihin, wala pong naging suporta yung gitna ng pagkaka-install ng bubungan. Okay, patuloy natin. Ano malalakas ang sunod-sunod nun eh. Okay. So, Yung huli pero yung- chinek nyo naman talaga yun. Oo, wala namang natulo doon, wala pa ng pag-alis. Niribon cutting yun, malinis yun. Sa bagay kasi yung nitong nakaraan, nung nagbagyo lang, saka siya nagkaroon ng kasi ilang, after nung bagyo, ilang ulan nang dumating, di ba? Ilang ulan nang dumating, di ba? Wala namang issue. Ito lang ng pagkabagyo lang yun. Kasi di pa nabagyo, wala namang natulo doon. Okay. So ngayon lang pala yun nang nangyari. Talagang may posibilidad na, kasi sa taas noon. Tapos, sayon pa yun sa hangin. Kaya kuya, di ka nanawin talabatit. Oo, kaya medyo nagpaparapahinga muna. Siyempre, ako nababash siya eh. Di ba? Tsaka pati dapat, hindi na inaasa sa Kalingap Carpenters. Pwede naman nilang ipa-repair yun eh. Kung may nakita silang natulog, pa-repair na muna nila. Nagkataon kasi Okay. Wag na daw pong iasa sa mga Kalingap Carpenters yung sabihin na nating pagpaparepair, no? Pag nasira po yung pabahay. Which is, may punto rin, no? May punto rin itong si Supermac. Ang tawag po doon ay initiative nung ginawaran ng pabahay, di ba? Pero para sa akin po, mga Kalingap at kabagis, no? Di ba? Para sa akin naman po, kung tayo po ay bibili, halimbawa lang po ito, mga Kalingap at kabagis, no? Kung tayo po ay bibili ng isang produkto, no? Katulad po ng cellphone, mga Kalingap at kabagis, no? Meron po yung tinatawag na warranty. Di ba? Na kung sakali man na ang binili mong isang bagay ay o kaya ay inabil mong isang serbisyo ay pasok doon sa warranty nung gumawa, ay syempre po, no? May kwan po sila, may responsibilidad po sila na i-repair, palitan, or ika nga ay gawin yung mga nasira na bagay doon sa serbisyong inabil sa'yo. Sa case ng bahay nila Beyonce, mga Kalingap at kabagis, no? Parang ganun din po yan, di ba? Tayo po ay nag-avail ng serbisyo at ng produkto sa isang individual at syempre po bilang in good faith, ika nga, in return, kung meron mga minor na sira, di ba? Ay kung cover pa naman, ika nga, no? Let's say for example, one month warranty sa cellphone nga, di ba? May 1 year pa nga, di ba? Na warranty, mga Kalingap at kabagis, no? Ay, di ba, parang responsibilidad din po nung gumawa na ayusin yung mga ika nga naging flaws nung pagkakagawa nung bahay. No, mga Kalingap at kabagis, para yung customer mo matuwa at mai-recommenda ka pa sa mga ibang taong gusto rin pong mag-avail ng serbisyo mo. Di ba, mga Kalingap at kabagis? Yun naman po yung opinion ko dito, mga Kalingap at kabagis. Sige, pagpatuloy natin. Kasi yung pagpunta nila Ian, nag-ulan ata nun. Nag-ulan nung pagpunta nila. Pwede naman nila sanang ipaayos na yun. Pagkabagyo,
Doon nga sa bahay nila Carla, wala naman naging issue. Tamo si Sabagay, yung ano. nilagyan pa nila ng tali, dinag-anan. Dapat ganun ang diskarte. Di ba Kasi lang alam na bagyo yun eh, kalamidad. Bagyong 1 TV, no? Wala. Okay, so para sa akin, no, mahaling apat kabagis, dapat para sa akin lang po ay hindi na po sana tayo nagkumpara, no, ng mga ibang ikangang beneficiaries na napabahayan. Like for example, yung sinabi po ni Supermac na bakit doon po kila tawag nito, Carla ay 'di ba parang nagkusa kasi 'di ba may masasabi at may masasabi na naman po yung mga magkabilaang panig niyan. Magkakaroon na naman po ng comparison, which is yun po yung iniiwasan natin. Ganun sa akin lang, yun po yung saloobin ni Supermac. Muli, iginagalang po natin yan. Pero ang sa akin lang, mga kalingap at kabagis, dapat ay hindi na po tayo nagkumpara, no, ng ibang kalingap angels na napabahayan din po ng kalingap. No, mga kalingap at kabagis. Sige, pagpatuloy natin, matatapos na po ito. Wala namang pinipili ang bagyo, walang pinipili ang kalamidad kahit gaano katibay ang bahay. Pag tinamaan ng kalamidad yan, sira talaga yan. Huwag naman na lang iasa na babalikan pa namin tapos re-repairin naman. Madami namang pabahing hindi naman na counting hindi naman na nila sinasabi na ba't nagtutulo na naman ito. May mga kalamidad na dumadaan sa atin yung Bicol, bagyuin ito. Kaya ngayon nandito ako ngayon kasi papahinga muna ako at siyempre na-stress. Makaka-stress din. Ayos na yun, kuya. I-rescue ka na lang ulit. Okay, so yun, mga kalingap at kabagis, no, napakinggan po natin si Supermac sa kanyang paliwanag regarding po dito sa nangyaring pagtulo ng bahay nila Beyonce, mga kalingap at kabagis, no. So all in all, mga kalingap at kabagis, yun po yung kanyang statement, yun po yung kanyang paliwanag sa mga nangyari. Nangyari na po yan, mga kalingap at kabagis, no. Kumbaga tayo po ay nasa ikangay solusyon na, sinusolusyonan na natin yung naging problema. So, yung pagsisisi or isisisi pa po natin muli kay Supermac, yung mga bagay-bagay na nangyari doon sa bubungan nila Beyonce ay lipas na po yun. Ika nga ay nangyari na po yun, mga kalingap at kabagis, no? At sa mga bagay na nagkaroon po tayo ng sablay sa ating buhay o sa ating ginagawa, para sa akin po ay maging leksyon yan para sa mga susunod nating proyekto, no? Sa mga susunod nating gagawin para lalo pa po nating i-improve yung ating ginagawa. Katulad na lamang po kay Supermac, di ba? I-take niya na lang po ito as ika nga ay challenge sa kanyang sarili na pagbutihin niya pa po, no? Pagbutihin niya pa sa mga darating na panahon yung paggawa ng bahay. Although magaling na po siya, pero sa paggawa ng bubungan, ika nga, ay i-improve niya pa po. Diba? Mahalingap at kabagis, no? Hindi naman pong kumbaga parang i-take niya na lang po ito as a compliment para po, lalo pa po siyang mag-grow, mga kalingap at kabagis, sa mga aspeto na ika nga ay doon po siya nag-i-excel. Mga kalingap at kabagis, no? Kaya, ang gana sa akin lang, kagaya na sinabi ko kanina, opinion ni Supermac yan. Ako naman po ay nagbigay rin ng aking opinion sa kanyang mga sinabi. At bahala na po ang taong bayan, ang mga viewers, kung inyo pong tatanggapin yung paliwanag ni Supermac. Siyempre kayo po ay may sarili din pong opinion regarding dito, mga kalingap at kabagis. Pero ang ganun sa akin, nangyari na po yan, tapos na po, sinusolusyonan na po, di ba, mag-move forward na po tayo, mga kalingap at kabagis, no? So, yun lang po, no? Kagaya ng dati, mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po yung opinion, reaction dito po sa ating ginawang reaction video sa statement po ni Supermac. So yun, muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe niyo na po, Jubilito TV Official. At kung nagustuhan niyo po ang ating reaction video for today, paki-like and share na rin po, mga kalingap at kabagis. So yun, muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, as I always say, peace, God first, God bless po. Bye!